The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priests could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated. Paano po ba nagsimula ang debosyon, ang aking personal na debosyon kay Padre Pio? Sa dating parokya sa Santa Maria Goretti, minsan, pagbisita ko sa simbahan, may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa harapan ng imahe ni Padre Pio. At tinatanong niya ako, bakit kayo mayroong imahe ni Padre Pio? Bago ko sagutin, tinanong ko muna siya, sino po kayo? At nagpakilala po siyang isang pari, isang cappuccino. Alam niya naman, pag cappuccino ang sinasabi, ang alam ko lang kape. At naintindihan ko at sabi ko sa kanya, ano po may paglilingkod ko sa inyo, Father? Sabi lang niya, pag nagdebosyon ka kay Padre Pio, if you promote the devotion, God will provide for you. God will provide for you. Hindi ko masyado pinagtuunan ng pansin dahil tinatanong ko yung mga parokyano, bakit ba mayroong imahe ni Padre Pio sa ating simbahan? Naintindihan ko yung imahe ng Mahal na Birhen, Mary Help of Christians, kasi yung mga madre ay mga Salesians. Sila ang may debosyon. Tanggap ko yon. Kaya nga, sabi nila sa akin, Father, huwag mong papalitan ng Mahal na Birhen. Sabi ko, hindi po. Pero gusto ko lang malaman, bakit nga ba mayroong imahin si Padre Pio? At sabi po ng mga tao, meron pong nagdala niyan. Merong nagdala. Hindi ko na po nalaman ang kwento tungkol sa nagdala. Hindi ko na masyadong inurirat, tinanong kung bakit dinala. Pero ang aking tanong, bakit sinabi ng pari na ako ay magdebosyon kay Padre Pio? Hindi ko naintindihan. Ano po? But when I learned about him, the first thing I learned was the prayer made and consolidate the many sayings and prayers of Padre Pio entitled, "Stay with me, Lord." And lo and behold, few months after that encounter, COVID came. And the only prayer that I've been praying all throughout was, "Stay with me, Lord." Hindi ko po naintindihan.
Hindi ko alam kung ano mangyayari. Walang misa. At concern po ito ng mga pari. Ang alin? Pag walang misa, walang koleksyon. Pero tuloy ang bayad sa kuryente, tuloy ang sahod ng empleyado, tuloy-tuloy ang gastos. Kaya nga, pag sinabi mong, stay with me, Lord, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Tapos, dumating yung pagkakataon na ako ay nilalagnat at hating gabi, ako ang bumili ng gamot sa harapan ng PGH at paglabas ko ng gate ng compound ng Pope Pius, mayroong isang babae sa kalsada na nakahiga, first time kong nakita. Tinanong ko siya, taga saan ka? Sabi niya, taga Samar po. Anong ginagawa mo dito? Hindi po ako makauwi. Marahil siya yung kauna-unahan kong nakilala na na-stranded dahil sa COVID. Tinanong ko siya, kumain ka na ba? Hindi siya sumasagot. Marahil natatakot siya kung sino yung nagtatanong. Nung ako'y bumili ng gamot, pagkabili ko, ibinili ko siya ng konting makakain. At pagbalik ko, binigay ko sa kanya. Of course, natatakot siya natanggapin ng aking binigay. At hindi na ako nakatulog ng magdamag na yon. Tinatanong ko ang aking sarili, bakit ako nababagabag? Why I am so burdened by seeing somebody in the streets? Hindi ko inaasahan na ang pagbibigay na yon ng tinapay ng konting makakain sa isang babaeng natutulog sa kalsada ang simula ng papapakain namin ng mga street dwellers. Nagsimula kami sa 50. Nung ako ay inilipat sa bagong parokya, ang aming pinapakain ay 350, 4 times a week. Nung ako po'y umalis, ang ginastos namin sa taong iyon para sa pagpapakain ng street dwellers ay 3.4 million. 3.4 million. Pag tinatanong na ibang pare, ibang parokya, saan kinuha yung pera? Madali lang sabihin nyo, the Lord provides. Pero hindi ko may paliwanag. But the Lord provides. The Lord provides. What is the reading in the gospel trying to tell us? That we will be made alienated and hostile in the minds because of evil deeds. Anumang kasalanan, magdudulot ito ng paghuhusga. Anong kabaliktaran ang ebanghelyo? Ano man ang pagmamahal, nagdudulot ito ng pagpapala. Gusto ko lang pong ibilin na walang batas laban sa pagmamahal. There is no law against love. And many times I have said this, it is better to be loving than to be righteous. It is better to be loving than being righteous. Marahil, ang tama sa iyo, mali sa akin. Ang tama sa akin, maring mali sa iyo. Pero ang pag-ibig na meron ako at ang pag-ibig mo ay kahit kailan, hindi ito magkakaroon ng hidwaan. If we only learn to love beyond our own differences, then God will be upon us. God will be upon us.
Ano ang malaking natutunan ko sa panahon na yon? Ang kasabihang, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Bakit ako nagdadasal, nagsusumikap, na ipagdasal ang maraming may sakit? Sapagkat naramdaman ko ang pakiramdam ng may sakit at walang-wala. Mga minamahal na mga kapatid, kailangan ba nating lumuha para maintindihan natin ang ibang lumuluha? Hindi kailangan. Ang malungkot na kwento ay maraming kabataan na nawala ng paggalang sa matatanda. At ang palagi ko sinasabi sa kanila, aantayin mo ba ang pagtanda mo para maintindihan mo ang pakiramdam ng isang matanda? Hindi. Hindi. Kaya nga, anong sabi ni Padre Pio? Matuto kang makibahagi sa buhay ng may buhay. Tingnan niyo po yung mga pari sa altar. Batang-bata, no? Ang tawag dyan, amoy pari pa. Amoy pari pa sila. Pag tumanda yung mga yan, ang tawag sa kanila, paring may amoy na. Lahat tumatanda. At ang yumaong Monsignor Montemayor, retired priest ng Archdiocese of Manila, minsan, kahit sa katandaan, inimbitahan siya magmisa. At dahil siya'y matanda na at may karamdaman, nakatulog siya sa misa habang nagbibigay ng komunyon ng kanyang mga lay ministers. Kanina sa harapan, bago magmisa, sabi nung isa, dati pa akong lay ministers, retired na. Talagang dumadating yung araw na magre-retire ka, di po ba? No? Kasi tumatanda tayo. At dahil nakatulog si Monsignor, ginigising siya na sa Sakristan Mayor, hindi na siya magising. Nag-aalisa ng mga tao nang walang blessing. Naging kwentuhan yon. At nung makita ko siya, biniro ko siya, Monsignor, balita ako. Nakatulog daw kayo sa misa. Iniwan daw kayo ng mga tao. Hindi nagalit ang matandang Monsignor. Tanggap niya. At sabi lang niya sa akin, tamo yung mga taong yan. Nakatulog lang ako. Iniwan nila ako. Pero pag ako'y nagmimisa at natutulog sila, hindi ko naman sila iniiwan. Di po ba? Bakit nga kaya, nakatulog lang si Father, iniwan ninyo. Pero dito, kita ko kayo. Kita kayo ng pare kung kayo nakakatulog. Tumitigil ba si Father? Sabi na ay natutulog kayo, tigil na natin ang misa. Hindi. Bakit? Dala ng pagmamahal. Dala ng pagmamahal. Isa marahil sa gusto kong iwan ay hindi lang yung debosyon kay Padre Pio, hindi lang yung siya'y mapagpagaling, hindi lang yung siya ay nagpro-provide. Ang isa sa aking iiwan ay, sana mahalin ninyo ang inyong pari. Love your priest. Mahalin ninyo ang inyong mga pari. Sapagkat may kanya-kanya kami mga pinagdadaan ng minsan na hindi inyo naiintindihan, na kapwa lang pari ang nakakaintindi. Kung meron mang pagkakamali, itama, huwag pagchismisan. Kasi pagkaminsan ang pinakamagandang pulutan ng kwentuhan ay si Father. Di po ba?
Huwag naman. Ang mga paring lumalabas sa pagkapari ay dalawa lang ang dahilan. Hindi na nagdadasal, dala ng dami ng trabaho. Ikalawa, wala na nagdadasal para sa kanila. Kaya kung may paring lumalabas, hindi ginusto ni Father na lalabas. Nagkulang ang komunidad na sila ipagdasal. Again, my brothers and sisters, as we propagate the devotion to Padre Pio, remember that we have to pray for our priest as Padre Pio prays and love his brother priest. Pray for them. Pray for them. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi kailangan ni Father ng bobola na pagkatapos niyang mag-homily, natulog ka naman, lalapit ka sa kanya at sasabihin mo, ang ganda-ganda ng homily mo, Father. Ang ganda-ganda. Pag tinanong mo, ano sinabi ko? Basta. Hindi kailangan ni Father yun. Hindi kailangan ni Father yun. Sa ayaw at sa gusto ninyo, as a priest, we appreciate people who accompany us, not only in times of joys, but even in the times of sorrows. Amen. Nagpapasalamat lang po ako sa inyong lahat. Ano po? Nagpapasalamat lang po ako. Meron pong isang nagtanong, how would I know if I have an authentic devotion to Padre Pio? And the simple answer, you must deepen your devotion to the Holy Eucharist and to Our Lady. Ang tunay na palatandaan ng debosyon kay Padre Pio ay mayroong malalim na debosyon sa Eucharistia at sa mahal na Birhen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your head.